So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, mukhang nagkamali po ng tinirada, ng binigyan ng patutsada, itong si Vice President Sara Duterte. Kung sa presidente, hindi ka pinapansin, kung yung First Lady hindi ka pinapansin, and even House Speaker Martin Romualdez ay walang pumapansin sa'yo every time na gumagawa ka ng issue ng mga malicious and scandalous statements, walang pumapatol sa'yo, pues, ibahin mo. Si Attorney Claire Castro, talaga nga namang meron kang paglalagyan. So ngayon nga po mga minamahal, nung isang araw, kahapon pala, nagsalita itong si Sara. Sabi ni Sara, lahat naman tayo ay biktima daw ng fake news, 'di ba? Lahat daw biktima ng fake news. Eh, kanino ba nanggagaling yung mga fake news? 'Di ba galing din sa inyo? Oh, binibigyan ka lang ng sagot ni Attorney Claire Castro, ni Undersecretary, nire-reverse psychology ka lang din naman nila. Oh, ba't ka nagagalit? Oh, alright. Sabi ni Sara, alam nyo kasi may experience na ako sa Castro na apelyido. Yung si Franz Castro, wala talagang maayos na lumalabas. Sa bibig nun. Sa bibig ng babaeng yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Baka galing sila sa isang puno. Talaga nga naman kahit sino matatawa dito sa sinabi niya, no, ni VP Sara. Imagine na, ayaw niya sa fake news. Eh, hindi naman magpinsan si Attorney Claire Castro at yung si Franz Castro, nilinaw na po yan ni Undersecretary Claire. Diba? O tapos ngayon, ang gagalaiti itong si Sara Duterte. Ayaw niya ng fake news, pero siya gumagawa ng fake news na magpinsan daw itong si Claire at itong si Franz. Pero mga minamahal, ito yung kagandahan. Kasi, itong si Attorney Claire Castro, rumisponde. Kumbaga, hinadukin niya. Itong si Bepi, si Vice President Sara Duterte, akala mo, ikaw lang magaling tumira, ha? Sige, ako din. Hindi pinalagpas yun, mga minamahal ni Attorney Claire. At tinawag niya ba naman, mga minamahal, na isang anay ng lipunan. Tawan-tawa talaga ako. Tinawag na anay ng lipunan itong si VP Sara. Although, hindi naman ni-name drop, wala namang pinangalanan, pero alam naman natin kung sino yung kanyang pinapatutsadahan. Dahil itong si VP Sara Duterte, isa sa mga nagreklamo doon sa 20 pesos na bigas na instead na matuwa. Eh total, di ba, hinahanap ninyo yung 20 pesos na bigas? Ngayon na nandyan na yung 20 pesos na bigas, galit na galit itong si VP Sara Duterte. Napaka-bitter. O ngayon, ito yung sabi ni Attorney Claire Castro. Pinagsabihan ng Malacanang itong si VP Sara Duterte na huwag maging utak palangka at maging anay sa lipunan sa mga ginagawa ng gobyerno para sa Pilipino. So, palasyo kay VP Sara, huwag maging anay sa lipunan sa issue ng murang bigas. Huwag sanang pairalin ng crab mentality at huwag maging anay sa lipunan, magkaisa tayo para matupad ng Pangulo ang pamahalaan, ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Actually, mayroong video. Mas maganda yung video kasi talagang nafe-flex kung paano niya tirahin itong si Bepi. Ito. Panoodin natin mga minamahal. Naglo-loading pa siya. Ano po sa mga leader? Ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, Tama. lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Tama. Huwag sanang pairalin ang crab mentality. Tama. At huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, Inulit ko lang, pinaulit ko lang mga minamahal. Pero, talaga nga namang na war shock.
Winarshak pala, ni Atty. Claire Castro, itong si VP Sara Duterte. Ang tigas eh. Ang tigas ng mukha ni VP eh. Kasi mga minamahal, yung 20 pesos na bigas na yan, actually hindi naman talaga totally pinangako yan ni PBBM. Wala siyang sinabi na pinapangako ko na magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero ang sabi ni President Bongbong Marcos noon, panahon ng kampanya, hindi yung pangako, goal. Ito po ang goal natin. Ito po yung layunin natin, sisikapin natin. Kasi kung meron mang pinangako, dapat sana lumabas na yan eh. Sa mga mainstream na nangangako po ako na magiging 20 pesos ang bigas. Wala pong ganun pinangako si PBBM. Sabi niya, layunin natin na maging mura ang bigas. Sa abot kaya, abot kamay ng mamamayang Pilipino. And yung mga DDS, isa din yan sa mga naghanap. Nasaan na ba yung 20 pesos na bigas? Although kahit wala namang pinangako. Kung mayroon mang pinangako, i-drop nyo yung video and then ipi-play nyo. Ipi-play nyo, bibigyan ko kayo ng pera. Sige nga. Bibigyan ko kayo ng pera kung mayroong sinabi si PBBM na pinangako niya yung 20 pesos na bigas. Diba? Walang makapaglabas ng video na yan. Kasi ang sabi ni President Bongbong Marcos, yan po yung hiling natin. Yan po yung sisikapin natin. Kumbaga yan yung goal nila. Diba? Although sinisikap naman ng administrasyon na maging ganun yung presyo ng bigas. Pero tingnan ninyo, paparating na nga eh. Nandyan na. Binabatikos ni VP Sara. Alam nyo kung sino yung panalo dito? Pilipino. Sa parte ng awayan na to. Oo. Diba? Na binabatikos si Sara ang 20 pesos na bigas, tapos naglabas ng 20 pesos na bigas si PBBM. Ang panalo dito tayo at this moment. Pero mali ang ginawa ni VP Sara. Na instead na suportahan yung ginagawa ng gobyerno, nagiging anay. Nagiging anay pa sa lipunan itong si VP. Alright, mga minamahal. Alam nyo, ang dami kasing dapat na ginagawang responsibility itong si VP Sara, including na sana yung pagtatrabaho bilang Vice Presidente ng Bansa Pilipinas. Instead sana na magtrabaho, itong si VP Sara, mas inuna niya pa. Mga minamahal, ang pambabatikos sa ating gobyerno. Tama ba yun? Gawain ba ng isang Vice Presidente ang batikusin ang Presidente? Gawain ba ng isang matinong VP na batikusin ang administrasyon instead na tumulong na lamang sa mga ginagawang maganda ng ating pamahalaan? And she, mga minamahal, she's acting like a victim sa kanyang ginagawang mga katarantaduhan. Biruin mo, ikaw yung nagpapasimuno, di umano, diba? Ng fake news. Tapos ayaw mo na fake news ka. Ganyan ka ba kakupal, VP? Nagtatanong lamang po. Diba? So, ayaw mo pala ng fake news, huwag kang gumawa ng fake news. Ayaw mo pala ng nagigisa ka, huwag kang gumawa ng mga statement na magigisa ka. Kasi yung presidente, maybe hindi ka papatulan. Si F. Elisa, maybe hindi ka papatulan. Pero hindi lahat ng tao kayang magtimpi. Yung first couple, yung first family, I'm pretty sure na hindi papatol sa'yo yun. Kasi, sino ka ba naman para patulan ng dalawang yun? Dahil unang-una, wala naman silang mapapala sa'yo kung papatulan ka nila. Diba? Instead pa nga, nanghingi ng reconciliation ang gobyerno sa inyo. Na dapat sana, kung ako yung tatanungin, dapat hindi nang ginagawa yan ni PBBM eh, in the first place. Diba? Gets nyo, mga minamahal? Hindi na sana ginagawa yan ng gobyerno in the first place. Yung makipag-reconcile sa mga katulad ninyo. Pero gusto nga ng ating presidente na magkaayos. Sinisikap niya na magkaayos kayo, pero anong ginagawa mo? Binababoy mo. Diba? VP Sara? Tapos ngayon, galit na galit ka na madaming taong binabatikos ka tungkol sa ginagawa mong trabaho. Kasi hindi mo naman trabaho ang manira in the first place. Trabaho mo ang pagsilbihan ng mamamayang Pilipino dahil isa kang public servant. Kung hindi mo lang din naman kaya, mag-give up ka sa pwesto, mag-resign ka bilang Vice Presidente ng Bansa Pilipinas. Tapos magsusumbong ka, ginigipit nila ako, kinakawawa nila ako. Like, paano ka ginigipit? Paano ka kinakawawa? Alright. So, mga minamahal, yun po.
Anyway, pengi lang po ako ng comments niyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.